Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at tunay na napakabuti po ng ating Panginoon. Minsan pa ay tayo po ay magsama-sama uli sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Ngayon po ay ika-4 na linggo ng buwan ng Mayo. Sa ating po pagpasimula, nais ko pong basahin ng isang talata sa Aklat ng Mga Awit, chapter 89, verses 1 to 2. Ito po ang sinasabi: pag-ibig mo, Yahweh, na di nagmamaliw, ang sa tuwin ay aking aawitin, ang katapatan mo'y laging sasampitin. Ang iyong pag-ibig, walang katapusan, sintatag ng langit, ang iyong katapatan. Tunay po, sa araw-araw nating mga buhay, ay ating po ipahayag ang kabutihan ng katapatan ng Panginoon sapagkat tunay nga pong ating nararanasan ang kanyang kabutihan, kanyang katapatan, pag-iingat, at mga pagpapala sa ating buhay. Kaya po sa oras na ito, samahan niyo po ako sa pananalangin. Aming Panginoon, sa oras na ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat po sapagkat minsan pa binigyan mo po kami ng buhay at kalakasan, Panginoon. At sa araw na ito, salamat sapagkat sumapit na naman po ang araw na ito ng aming pagsamba sa inyo, Panginoong Diyos. Dalangin ko po na kayo pong patuloy na maluwalhati sa lahat ng mga gagawin po namin, sa lahat po ng mga aawitin po namin, sa salita mo na aming mapagbubulay-bulayan, Panginoong Diyos. Ano man po ang aming kinalalagayan sa oras na ito, ano man pong sitwasyon na aming buhay, Panginoong Diyos, ay makita po namin ang kalawakan ng iyong pag-ibig sa aming Panginoon. Na tunay, O Diyos, na wala pong imposible sa inyo at kung kami mananangan, patuloy sa iyong mga pangako. Tunay, Panginoon, na maaasahan po namin ang iyong katugunan, Panginoon, at ang iyong pagkilos. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin at tanggapin niyo po ang aming pagsamba, ang aming awit, Panginoon, sa iyo. Ito pong panalangin namin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, amen, amen. Tayo po umawit sa Panginoon. Isang awit na nagsasabing, kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawan at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasambit. Ang pagpupuring pasasalamat ay sa iyo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsamba sa iyo lamang iaalay, Jesus. Hallelujah. Minsan pawitin natin sa Panginoon. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong
pinatawan at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasambit. Ang pagpupuring pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsamba sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsamba sa'yo lamang iaalay, Jesus. Sa'yo lamang iaalay, Jesus. Sa'yo lamang iaalay, Jesus. Hallelujah, God. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, pinadakila ang iyong pangalan sa umagang ito. Lord God, tunay po, Panginoon, ang awit ng pagsambay sa iyo lamang namin ibinibigay, Panginoon, sapagkat ikaw lamang karapat-dapat na maitaas sa aming mga buhay. Araw-araw, Panginoon, ang aming mga buhay, pasasalamatan ka namin, papupurihan ka namin, Panginoon, sapagkat tunay, Panginoon, pag-ibig mo't katapatan ay walang hanggan. Kaya, Panginoon, sa iyo po, Panginoong biyaya, kami po'y mananangan. Sa iyong kalakasan, kami po ay patuloy na magtitiwala, Panginoon, sa iyo, Panginoon, sapagkat tunay, O Diyos, na sa iyo po nagmumula ang lahat ng bagay, Panginoon, na mabubuting bagay, O Diyos. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, dalangin po namin na sa aming pagsamba sa inyo, Panginoon, sa aming patuloy na pagpupuri sa inyo, Panginoon, maluwalhati ka, may taas ka sa aming mga buhay, Panginoong Diyos, at tunay na anumang kabigatan, anumang mga pagsubok, Panginoon, anumang suliranin, tataglay-taglay ng aming mga kasama, Panginoon, maging sa online man, Panginoong Diyos, na kasama namin na nanarambahan sa iyo, Panginoon. Tunay, Panginoon, na ikaw ang mananagumpay sa kanilang buhay, Panginoon. Ikaw ang maluluwalhati sa kanilang buhay. At tunay, Panginoon, na mararanasan kanila sa araw-araw ng kanilang mga buhay. Sapagkat ikaw ang aming buhay at dakilang Diyos. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat ng ito, Panginoon. Kung panalangin namin na may mapupuring pasalamat sa dakilang pangalan ng aming tagapagligtas at manunubos na si Kristo Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen, 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 Amen. Salamat po, Panginoon, at napakabuti mong tunay, Panginoon, sa aming mga buhay. Amen. Praise the Lord. At tunay po, sa araw na ito ng Panginoon, araw ng linggo, tayo may minsan pa magsama-sama, kahit nariyan po kayo sa inyong mga tahanan, ay maaari po nating sambahin ng Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga po sa sandaling ito, nais ko pong ihanda natin ang ating puso, ang ating isipan sa pakikinig ng salita ng Panginoon na gagawin po sa atin ng ating pastor sa Talanay. Wala po iba kundi si Pastor Arturo Bandong. Amen. Isang mapagpala pong umaga sa bawat isa. Purihin po ang Diyos sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay, sa kabila po ng ating pong nararanasan sa panahong ito. Alam natin na tayo po ay nasa panahon ng krisis
dahil po sa COVID-19 na ito. Subalit, hayaan po natin na sa umagang ito ay tayo po ay mapagpala ng salita ng Diyos sa ating pong pagbubulay-bulayan sa umaga pong ito. Ang ating pong topic pa rin sa buwang ito ay Taking God Seriously. Ito po ay nilagyan po ng temang Life is Full of Challenge. At ang ating pong text ay matatagpuan doon sa Mark chapter 12, verse 30. Sabi po rito sa Marcos, kabanatang 12, talatang 30. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Ang Panginoong Diyos po ang magpala ng kanyang mga salita. Minsan pa po tayo manalangin. Ama naming Diyos na mabuti, tunay na ikaw ang patuloy o Diyos na nagmamalasakit sa amin, maging sa kapanahunan ito, Panginoong Diyos. At alam namin, Panginoon, na ito po'y bahagi ng aming buhay bilang mga nilikha mo, O Diyos, na tao sa daigdig na ito, lalong-lalo na po, Panginoon, sa mga mananampalataya, Panginoong Diyos. Lord, salamat po. Ikaw po ang siyang patuloy na mangusap sa amin sa pamagitan ng iyong salita at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ito pong Marcos chapter 12 verse 30 ay isang utos ng ating Panginoong Yesus sa bawat mananampalataya. But before that, yung taking God seriously ay nais ko pong kayo ang magbigay ng kapakahulugan ito sa inyong mga puso't isipan. Ito po ba ay isang paalaala sa atin o isang utos ng Panginoon na bilang mananampalataya ay tinatawagan tayo na ang ating pong buhay bilang mga Kristiyano ay tunay po ay nasa panahon ng pagsubok. Sapagkat ito pong tema na inilagay ko ay Life is Full of Challenge. At totoo po yun na sa bawat araw ng ating buhay ay lagi po tayong nahaharap saan po sa mga pagsubok at hamon ng ating buhay, hindi lamang po doon sa tinatawag na practical matters, kundi doon po sa ating spiritual life, lalong-lalo na. And then dito po sa temang ito na Life is Full of Challenge, makikita po natin kung ano yung mga hinaharap natin sa kapanahunan ito na siyang nagbibigay sa atin ng hamon upang ang ating buhay bilang mga mananampalataya ay hindi natin i-take for granted or yung bang ang ating buhay Kristiyano ay hindi masigasig o hindi mainit sa ating pong pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat pagka ganun po, maaring ang ating buhay ay madaig na mga pagsubok na ito. Subalit ito ay isa pong panawagan bilang mga mananampalataya na we need to take God seriously in such a way na ang ating pong pananampalataya na inihambing tulad sa isang ginto ay dinadalisay, ganun din naman po, ang mga pagsubok ay paraan ng Diyos upang ang ating pananampalataya ay maging dalisay tulad ng ginto. So dito po ay nilagyan ko ng temang ng text ng Mark chapter 12 verse 30. Sabi ito, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Makita po natin dito, bakit po kaya? Sapagkat alam natin na despite of all our effort, di ba, sa lahat ng ating pong ginagawa, maging sa ano pa mang bagay, ay ginagawa natin ang lahat ng ito dahil po saan po? Sa pag-ibig na iniutos ng Panginoon sa atin upang sa ating pamumuhay bilang Kristiyano ay maging seryoso tayo sa ating pananampalataya. Hindi lamang tayo magiging seryoso, sabi ka po dito ay sa panahon lamang ba na tayo ay nasa panahon na nasa loob ng iglesia sa tuwing tayo sumasamba sa Diyos. Hindi lamang tayo dapat maging seryoso kapag ang ating buhay
ay nasa panahon ng mga pagsubok at panahon ng ng ganitong masasabi nga nating kahirapan. At totoo po, ito po ay realidad na nangyayari sa ating buhay. Yung lahat ng tao ay dumadanas po ng kahirapan. At hindi lamang emotionally, hindi man lamang financially, but even doon sa ating spiritual life, ay makita po natin na tayo bilang mga mananampalataya ay nagnanais na ang araw ng linggo ay mabigyan tayo ng pagkakataon upang sama-sama na sumamba sa Diyos sa Espiritu katotohanan, kung saan may isang lugar na ang bawat mananampalataya ay magkakaroon ng malayang pagsamba sa Diyos, pagpupuri sa Diyos sa araw ng linggo. Pero dahil po sa ating sitwasyon ay hindi po natin nagagawa yun. Pero salamat sa Diyos sapagkat sa pamagitan ng ganitong online na ating pagbo-broadcast ay naaabot po tayo ng Diyos sapagkat nais ng Diyos na lalo pa ang ating pananampalataya ay mapatatag, ang ating relasyon sa Kanya, ang ating pagmamahal sa Kanya ay lalo pang mapagtibay. At yung pong Mark chapter 12, verse 30, kung babasahin po natin yan, isa pong eskriba ang nagtanong sa Panginoon, ang sabi niya sa Panginoong Yesus, ano po ba ang pinakamahalagang utos? At dahil dito tumugon ng Panginoon sa kanila, sabi, pakinggan mo Israel, ito ang dakilang utos ng Diyos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ng buong mong lakas. Makita po natin tayo bilang tao o anatomy ay meron pong apat na bagay na binabanggit ang Panginoon. It is easy to say that we love God. Sabi nga saying is one thing but doing it is another. Pero dito mismo binigyan ng ating Panginoong Yesus ng apat na aspeto kung paano natin mamahalin ang ating Panginoong Diyos. Ang sabi diyan, love the Lord your God with all your heart. It is really taking God seriously. Ang pagmamahal sa Diyos ay mula po sa ating puso. Bakit po kaya? Alam natin ang ating puso, sabi po doon sa Proverbs chapter 4, verse 23, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of your life. Sabi noon, higit sa lahat, ingatan yung inyong puso sapagkat ito ang bukal na pinagmumulan ng inyong buhay. Kasi ang ating pong puso ay dito nagkakaroon ng pagmamahal, pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Kapag dumarating na yung hamon sa ating buhay, nagkakaroon tayo ng agam-agam. Emotionally, ito'y nararamdaman natin kahit man sabihin natin, hindi man natin masabi literally, no? Pero deep inside sa ating puso, nagkakaroon talaga ng pressure, lalong-lalo sa ating mga mananampalataya. Because sabi nga doon sa awit na as the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. No? Ito po ay napakahalaga. Bakit? Yung puso natin ay dapat natin, bantayan. For it is the wellspring of life. Ito yung pinagmumulan ng buhay. Bakit po? Kapag ang ating puso ay hindi nakatune in sa Panginoon at ito'y nakatune in lamang sa mga nangyayari sa kasalukuyan, maari pong ang ating pananampalataya ay ma-set aside o ma-disalign ang ating pong pananampalataya o ma-dislocate because of the situation na ating pong nararanasan. Kaya sabi, ingatan natin ang ating puso. Bakit? Sapagkat we know that our heart is the extension of the kingdom of God. Sabi ng Pariseo doon sa aklat ng Lucas, nung nagtanong sila sa Panginoong Yesus, sabi ganoon, Panginoon, kailan niyo po ba itatatag ang kaharian ng Diyos? Sumagot ang Panginoong Yesus, ang paghari ng Diyos ay walang makikitang anumang palatandaan, sapagkat ang paghari ng Diyos ay nagpapasimula saan? Sa puso ng mga taong nananalig sa Kanya. So yung pananampalataya po ay bumubukal sa ating mga puso. Di po ba? Sabing ganoon, ipahayag mo sa iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka sa iyong puso. Ano sabi? Maliligtas ka. At itong kaligtasan na ito po ang nag-iingat sa ating puso dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin.
Hindi dahil sa minahal natin ng Diyos, kundi ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. But in response to this our topic that to take God seriously, we must love God with all our heart. Kasi marami talaga tayong alalahanin. Pag pumasok sa ating puso, mga alalahanin na ito, mga sitwasyon sa ating buhay, dediretso po ito sa ating puso. Pagkat interconnected ito, ang ating puso at ang ating isipan. Pag pumasok sa ating isipan, bababa sa ating puso at nagkakaroon tayo ng tinatawag na emotional distractment o distraction sa ating buhay bilang mga mananampalataya. So, yun po ang paalala sa atin. Above all else, sabi ganun, guard your heart. Ibig sabihin, ingatan natin, bantayan natin ang ating puso. Bakit? Baka itong puso na ito ay hindi na pala nakatune in sa Panginoon. Baka masyado na siyang abala sa mga bagay sa daigdig na ito. At alam po natin na sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, tayo pinapaalalahanan ng sabi na mag-ingat kayo, baka daknang kayong hindi handa. Sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay tulad ng pagbaha sa panahon ni Noe, na ang tao ay abala sa lahat ng maraming bagay. In the same way, ganun din po sa ating kapanahutan. Napakahalaga ng pag-ibig natin sa Diyos ay nagmumula sa ating mga puso. Hindi lamang nagmumula sa mga bagay na tinatanggap natin sa Panginoon. Totoo yung blessing ay mula sa Diyos, but hindi ito dapat ang maging sentro ng ating pagpapasalamat sa Panginoon, kundi the position of our heart. Napakahalaga po yun. Amen po? So dito makita natin, the first and foremost, sabing gano'n ng Panginoon Jesus, love the Lord your God with all your heart. Why? Yung Proverbs sabi, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of your life. Totoo naman po. Diba? Pagka ang isang katotohanan nga, kapag tumigil ang pagtibok ng puso ng isang tao, ano pong tawag doon? Diba? So, mawawalan siya ng buhay. Pangalawa, sabi diyan, love the Lord your God with all your soul. Mga kapatid, sa Panginoon, yung sabi nun sa aklat ng awit na, as the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. Tulad ng isang usa, sabi nga, ang hanap ay batis ng buhay. So, ganun din yung ating kaluluwa. Ang hanap nito ay presensya ng Diyos. Well, it's good na tayo po'y nakakapag-worship sama-sama. Diba? Maganda po yun. Pero pagdating na mga ganitong panahon, kaya nasasamba pa rin pa ba natin ng Diyos sa paraang ginagawa natin sa loob ng church? Yun po ay isang challenge sa atin. Yun po ay isang hamon sa atin. Kapag ikaw kaya ay nag-iisa na, do you really longing for the presence of God, to the presence of God? Diba? Naaawitan mo pa rin ba siya? Nasasamba mo ba siya? Sa paraang nais mo para sa Panginoon, the way we did it inside the church every Sunday. Kaya ito po ay isa rin na sa atin. Love the Lord your God with all your soul. Doon po sa Psalms chapter 103 verse 1 to 5. Nakita po natin dito yung longing nung isa pong sumulat nito. Sabi niya doon sa Psalms 103 verse 1 to 5. Ito po yung longing ni King David. Sabi niya, praise the Lord, O my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgive all your sins and heals all your disease, who redeems your life from the pit and crown you with love and compassion, who satisfy your desire with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Psalms 103, verse 1 hanggang 5. Ito po yung longing ni King David. Saan? Sa presensya ng Diyos. Dahil during that time, alam po natin na si King David, nung siya ay tumakas
mula sa Jerusalem dahil yung po ay kinaptive na ng kanyang anak na si King, na si Absalom, ay ano po, siya ay naging tawag nito, siya ay naging isang takas, no? Siya ay naging isang refuge na lamang sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan. Hindi niya na siya ngayon makasamba sa doon sa templo sa Jerusalem dahil mo sa kanyang sitwasyon. Pero ganun pa man, anong sabi ni Haring David? Talagang namimiss niya yung presence ng Diyos doon sa pagsamba niya sa Temple of Jerusalem. But again, sabi niya rito, yung posisyon ng kanyang puso, yung kalalagayan ng kanyang kaluluwa, ay ano po, hindi rin naging hadlang yung sitwasyon ng kanyang buhay nang siya ay naging lagalag sapagkat siya umalis o tumakas doon sa Jerusalem na kanya pong pwesto bilang hari ng Israel. So ang sabi niya rito, praise the Lord, O my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins, sabi rito, who forgive all your sins, who heals all your disease, who redeems your life from the pit, and crowns you with love and compassion, who satisfy your desire with good things, so that your youth is renewed like eagle. So, pangalawa, remember na napakahalaga yung ating pong kaluluwa ay laging masumpungan natin at hanapin ang presensya ng Diyos. It's good na every Sunday, tayo po ay nakakapagsama-sama sa lugar nito, mga kapatid ko sa Panginoon, nakapagpapasalamat sa Panginoon kasi sama-sama tayo. Pero sa sitwasyon ito, mga kapatid ko, lalong hinahanap ng Diyos. Ikaw, na talaga bang nagde-deserve ka na sambahin ng Panginoon? Kahit ikaw ay nag-iisa. Humahanap ka ba ng paraan upang ang Diyos ay sambahin mo sa Espiritu at katotohanan? And remember yung sabi ni Apostle Paul doon sa Romans chapter 12 verse 1, sabi niya, therefore, brothers, I beseech you to offer your life as living sacrifice, holy and acceptable to God, for this is your reasonable act of worship. Alam natin na lahat ng ating ginagawa ay paglingkod sa Panginoon, but merong hinahanap din ng Panginoong Diyos na exclusive din ang gusto ng Panginoon. Ikaw at siya ay merong kayong intimate na time for each other. So maliwanag mo yun. Ito yung sinasabi na aklat ng Awit, chapter 1, beginning verse 1 hanggang 5. So napakaganda po ito kung ating pong titignan. Sapagat binabanggit dito, ang sabi, inuutusan niya yung kanyang kaluluwa na purihin, sambahin ang Panginoon. At huwag kalimutan yung mga kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, yung lahat ng benepisyo ng Diyos na ibinigay sa kanya. Yung pagpapatawad sa kanyang kasalanan, yung pagpapagaling sa lahat ng kanyang karamdaman, at yung pagtubos sa kanya ng Panginoon, at yung kahabagan ng Diyos na ipinutok, na ibinigay po sa bawat isa sa atin. So, love the Lord your God with all your soul. Pangatlo po, ang sabi dito ng ating Panginoon, love the Lord your God with all your minds. Wow! Napakahalaga rin po ng ating isipan ay nakatune in palagi sa Panginoon. Sa panahon pong ito, ang bawat tao ay busy kung paano magkakaroon ng kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Diba? Ang tao, yun, paano kami kakain? Paano kami makakapagtrabaho? Anong aming gagawin sa panahon ito ng ng pandemic? No? Ano yung ating gagawin? Maraming dumating sa isipan ng bawat tao. No? At ito ang siyang nagbibigay ng tinatawag na mga alalahanin at problema sa bawat isa.
Pero dito po, makita natin pa rin na sa kabila ng ito ay masulpungan din po ng Diyos na ang pagmamahal natin sa Kanya ay dapat yung ating isipan ay nakapokus pa rin sa ating Panginoong Diyos who can provide all our needs. Yung sabi ng ating Panginoong Yesus, masdan nyo mga ibon, hindi sila naghahasik, hindi sila nagtatanim, subalit sila pinapakain ng inyong amang Diyos sa langit. Gaano pa kaya kayo na mas mahalaga kaysa mga ibon? At alam naman po natin ito, na ang lahat ay pinuprovide ng Diyos upang ang tao ay mabuhay. Hindi po hinayaan ng Diyos na ang tao ay hindi mabuhay sapagkat ang lahat po ng ating tinatangkilik ay nagbuna po sa ating Panginoong Diyos. Totoo, there are circumstances, may mga pangyayari talaga na may mga taong hindi nagkukulang sila, no? Pero hindi inaalaw ng Diyos na sa maghapong ito ay hindi ka makakain. But it is between you and God na kinakailangan na yung focus natin ay nasa Panginoon pa rin. Bakit po napakahalaga ng ating isipan na ito po ay naka-tune sa Panginoon? Again, that is one thing also, if we want to take God seriously, our mind should also focus what is the will of God for us and what is matter to God even in this time of crisis. Doon po sa Proverbs chapter 3, verse 6, tingnan po natin yung aklat ng Kawikaan, chapter 3, verse 6. Ang sabing ganon, in all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Itataas pa po natin, napakahalaga po sabi diyan sa verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Ano pong ibig sabihin ito? Yung ating isipan ay kinakailangan po na nakaalign doon saan? Kalooban ng Diyos. Ano po yung kalooban ng Diyos? Walang iba kung hindi ang Kanyang mga salita. Ang sabi nga, ask and you shall receive. Diba? Humingi ka at ikaw ay bibigyan, di ba? Tumato ka at ikaw ay pagbubuksan. It was also happen even in our time, di ba? Totoo, may mga pagluha at makikita natin sa television, kung hindi pa ipakita sa television yung kanyang kalagayan, hindi siya makakatanggap ng anumang tulong. But that is the reality. Kung minsan, marating po talaga sa ganong sitwasyon na kailangan mong makita sa television ang iyong kalagayan upang mabigyan ka ng tulong. Hindi ito, minsan, ang interpretasyon mo, pagkakaparabang, kinakailangan pa bang mangyari yun? Kinakailangan. No? May mga sitwasyon talagang gano'n. Minsan, parabang ang isip natin, parang nakakahiya naman yata. And remember, somewhere in Davao, di ba, meron doon na isang lalaki na ang kanyang anak buhay ay nagtitinda ng mga gulay at kung napanood nyo, kinakayod niya yung nyug at umiiyak siya. Sabi niya gano'n, abang kinakayod niya yung ito na ang pagkain namin. Tinisubo niya yung nyug na gano'n. Tapos binibidyo siya ng kanyang kapatid. Biruin mo yun hanggang sa i-upload ito at maraming nakakita. At yung local government doon sa kanila ay nakita yung sitwasyon at yun ang naging dahilan upang makareceive siya ng mga pagpapala ng Diyos. Kung minsan, para bang kung isipin, hindi ko dapat gawin ito dahil nakakahiya. No, hindi ito nakakahiya. Ito ay realidad. At ito ang paraan ng Diyos upang ang tao ay magpakumbaba. Kung minsan ang ating isipan ay nagkakaroon ng tinatawag na pride. Kaya nga yung mga Israelita, di po ba? Bakit sila pinadaan ng Diyos doon sa ilang? Upang turuan silang magpakumbaba. If ever man sa ating mangyari yung mga ganun sa sitwasyon, tanggapin natin, di ba? Upang mahayag yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Napakahalaga ng internet, napakahalaga ng ganitong mga sitwasyon, no?
Kung titingnan natin, wag lang natin tingnan ito na negatibo, kundi tingnan natin ito in a positive way. Sapagkat ang Biblia po ang nagsasabi, all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His good purpose. Mabuti pa rin ang layunin ng Diyos. Kasi kung hindi maipakita yung ganito, paano sila naabot? And we hope na sana hindi lamang yung mga napapublish sa TV, kundi sa lahat po ay maabot. Yung po ay bahagi natin bilang mga mananampalataya na tayo po ay laging manalangin na yung ating mga kababayan na nangangailangan ng ng tulong ay maabot sila. Kung paano we take God seriously because God is very serious on this matter, lalong-lalo sa ating kapanahunan. So guard your mind, sabing ganon. How? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. He said, in all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Totoo sa ating isipan, paglabas natin para bang risk, very risk dahil sa COVID-19 na ito. But tandaan po natin ang salita ng Diyos ang sabing gano'n sa aklat ng Peter, sapagkat kayo sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. And that is our hope. Our salvation is the rock of our refuge. Kaya alam natin na bilang mga mananampalataya, kahit na tayo lumalabas, we know that the protection of God ay ating pong mararanasan. What matter really is faith. So guard your mind, sabing ganon. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag lamang po yung ating iisipan natin, kundi dapat yung kaisipan natin ay naka-align doon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga may pangako, sabi niya, in all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Proverbs chapter 3 verse 12, tingnan pa po natin. Ang sabi diyan, because the Lord disciplines those He loves, as Father the Son He delights in. So ganun po ang Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya nga po tayo ay iniingatan ng ating Panginoong Diyos. So, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Lastly, love the Lord your God with all your strength. Napakahalaga po nito. No? Bakit po? Yung ating lakas ay kinakailangan din naman na ang pinagtutuunan nito ay ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Marami pong tao naghahanap buhay for the sake of their future. Hindi po masama yun. Ang sabi nga ng aklat ng Proverbs maging yung kamatayan, sabi gano'n, matalino ang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. That is true. Pero may dalawang bagay po yun. Kaya nga yung iba, di ba, kung nagbabayad ng mga tinatawag na tawag ito, insurance, di ba? Death insurance. But again, how about yung ating spiritual life? Pinaghahandaan din po ba natin yun, di ba? Habang malakas pa tayo, di ba? Saan natin iginugugol yung ating lakas? Ito po ba ay para lamang sa ating kinabukasan, sa daigdig na ito? No. Kundi dapat itong lakas natin ito ay iginugugol natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, whatever you do it for the glory of God. And that is the one thing that you can say that you really take God seriously, even in your strength. Hindi mo ito sinasayang. Di ba? Totoo. Na masarap magsikay para maabot ang lahat ng iyong pinapangarap. Pero dapat hindi ito ang maging kaisipan natin bilang mga mananampalataya. Kundi ang pinakananais ng Diyos, ang layunin ng Diyos ay mabigyan siya ng kaluwalhatian habang tayo'y malakas pa. Diba? Remember your days. Remember the Lord even in the times of your youth. Biruin mo kasi malakas ka pa Ako nga po 51 na.
At sabi ko nga, Panginoon, may gusto ko manatiling malakas. Gagaya ni Moises, hindi nang labo ang mata. Di ba? Hindi nagbago ang lakas. Di ba? Kaya po pinapangarap ko pa rin na magkaroon ng katuparan yung mga pangarap ko, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya po, yung kalakasan na yan, wag po nating aksayahin. No? Wag po nating aksayahin po ba? When I say aksayahin, huwag natin igugol sa mga bagay na wala kapag-kinabangan. Amen po? Napakahalaga po ng lakas na ito na ibinigay ng Diyos sa atin. But again, huwag natin itong aksayahin. Don't do any wasting para masayang yung lakas natin. Sapagkat makita nyo, sabi ng Panginoong Yesus, love the Lord your God with all your strength. Habang bata ka pa, habang malakas ka pa, di ba? Parang ang sinasabi ng Panginoon dito, kung paano mo ginugugol yung lakas mo sa Panginoon, nag-i-invest ka para saan? Sa buhay na walang hanggan. Gumagawa ka ng mabuti, no? Para sa Panginoon, hindi lamang para sa iyo. Di ba? Hindi lamang para sa mahal mo sa buhay. Di ba? Kundi para sa Panginoon. Kaya po yung mga pastor na masisigasig na gumagawa ng kanilang tungkulin kahit na abala sa maraming bagay, even doon sa kanilang pamilya, ay sinisika pa rin po na maabot ang kanilang mga kapatid sa pananampalataya sa pamamagitan ng lakas na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanila. And even dito, ang sinasabi ng Panginoon, huwag mong aksayahin ang lakas mo sa mga bagay na walang kabuluhan. Don't waste your time, your strength doon sa mga bagay na hindi magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Sapagkat kung ang iyong lakas ay isang paraan upang maipakita mo ang pagmamahal mo sa Panginoon. Sapagkat ang paglilingkod mo sa Panginoon ay pagpapakita ng iyong lakas at pag-ibig sa Diyos. So ito po mga kapatid ko sa Panginoon ang nais kong bigyan ng linaw po sa atin bilang mga mananampalataya, taking God seriously. But how do we do that? Paano natin ito gagawin? Paano natin ito gagawin? Gagawin ba natin ito sa paraan natin? Gagawin ba natin ito sa paraan ayon sa ating kakayanan? Gagawin ba natin ito sa paraan lamang na nais natin? Mga kapatid ko sa Panginoon, if we want to take God seriously, we should always align our faith in the light of the Word of God. Ang sabi ng salita na awit ng Psalms 105 verse 19, your word is a lamp to my feet and a light for my path. Para hindi po tayo maligaw. Para makita natin yung ating kaseryosohan sa Panginoon bilang mga mananampalataya, ay makita po natin at hindi lamang sa ating sariling pagkauna. So, makita po natin dito, if we really want to take God seriously, ang sabi ng Panginoong Yesus, Hear, O Israel, sabi niya gano'n, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. That's the way we can say, we really take God seriously in our lives. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong pag-ibig sa amin kung paano kami, Panginoong Diyos, ay binibigyan mo ng pag-asa at pinalalago sa aming pananampalataya at lalo pang pinag-aalab, Panginoon, ang aming pag-ibig sa iyo. Yan ay dahil po sa iyong mga salita at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na ipinagkaloob sa amin. Salamat po, dakilang Diyos, sa umagang ito, muli sa paalaala mo sa amin, luwalhatihin ka, pulihin ka, habang kami
ay nabubuhay sa daigdig nito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Salamat po, Pastor, sa napakagandang mensahe ng Panginoon. At naway napagpala po tayo. Maganda po sa inyong mga tahanan. Buksan po ninyo yung inyong Bible at sama-sama po yung pagbulayan ng talata na yun. Ano po? At para mas lalong, mas talagang yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos, mas lalong magrema sa ating puso po itong mga salita ng Diyos natin na pag-aralan. So, ayun po. Ngayon po ay nadako po tayo sa pagbibigay. Kagaya ng mensahe kanina sa atin ni Pastor Arthur, love the Lord your God with all your mind, your heart, soul, mind, and strength. At may pangalawang utos naman na love your neighbor as yourself. Kaya po, ang gagawin po nating pagkakaloob ngayon ay mga maliligo po na salapi ay ating pong ibibigay sa ating pong mga kapatiran sa ating pong isang local church sa JTMCC Talanay, kung saan mayroon po tayong mga kapatid na nangangailangan ng tulong. Ano po? At ito pong pagkakaloob natin pong gagawin ay para po sa kanila. Kaya po sa oras na ito, tayo po ay magbigay. Hawakan po natin muna ang ating kaloob bago tayo magbigay. Natin po ipanalangin sa Panginoon ang ating offering. Yes, O God, Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapagbahagi sa iyong gawain sa pamamagitan ng pagkakaloob, Panginoon. Tunay, Panginoon, na lahat ng aming tinatangkilik, lahat po nung meron po kami ay sa iyo nagmumula at kinikilala po namin, Panginoon, ang mga bagay na ito. Kaya sa oras na ito, nais po namin magpakasalamat sa mga kung anumang bagay na meron po kami, Panginoon. At nais namin namang magbalik, Panginoon, sa iyo sa pamamagitan ng pagkakaloob na ito. Dalangin po namin na pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na magkakaloob at kayo pong patuloy na magpala sa bawat isa, Panginoon, ang kalambong sambahayan na iyong pagpalain at maranasan po nila ang iyong proteksyon, ang iyong pagkabay, pagpatnubay, Panginoon, ay sumakanila, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na magkakaloob, Lord God. At sa labing malilikom, Panginoon, sa oras na gamitin mo para sa ikalalago at ikalalagan ng iyong gawain, Panginoon. Salamat po, purihin ang iyong pangalan. Salamat po sa pagkakataon na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, ngayon po ang Panginoon. Kayo rin po na nasa inyong mga tahanan, kung nais niyo pong i-bless yung ating mga kapatid doon sa Talanay na nangailangan, pwede po kayo pumunta dito sa church at ito po ay ating dadalhin sa kanila, ibibili nung mga groceries at dadalhin sa kanila sa Huwebes po. So we still have until Wednesday para maging bahagi po ng pag-bless naman sa ating mga kapatiran doon sa Talanay. Praise God. Tayo po manalangin sa oras na ito. Panginoon, salamat sa mga pagpapala na narito sa iyong harapan. Diyos, Ikaw ang may sabi, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na mabuti. At lahat ng aming ginagawa, Panginoon, sa iyo at sa aming kapwa, Panginoon, sa aming mga kapatid, Panginoon, o Diyos, Ikaw rin ito ang magbabalik nito at magpapala sa mga kamay na buong kagalakan na inaabot ang pangangailangan, Panginoon Diyos, ng iyong mga anak. Kaya sa oras na ito, Diyos, ang aming dalangin, ibuhos mo ang pagpapala mas mula sa durungawan ng langit, Panginoon Diyos, sa iyong mga anak, upang patuloy nilang maranasan, Panginoon, Ikaw ay Diyos na buhay at Ikaw ang Diyos na kumakalinga sa bawat isa sa amin. Ito ang aming panalangin, may pananampalataya sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos at patuloy po kayo na manghawak sa Kanyang mga salita.